Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay para pong magkomento pong muli sa inyo mga katambay. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong putok na putok at talagang pinag-uusapan po sa mainstream media, sa social media at lalong-lalo po sa kamera. Ito pong pagpunta sa Bicol, di po ba? Noong mga nakarang araw pa po ito mga katambay at gamit na gamit po nila talaga ang BP Sara dahil nga sa kanyang popularidad ay talagang ginagamit. At isa pa ay dito naman po sa Kamara ay pilit po siyang pinupolitika o demolition job ang ginagawa po. Lalong-lalo po ng mga congressman di umano. At isa pong congressman ang sinasabi po na marunong din po pala itong magmarites mga katamay at marites po ang kanya yatang sinasabi dahil ayon po sa BP Sara ay pinalalabas po nitong congressman na ito na siya raw po ay pa-beach-beach lang mga tambay imbis na dumalo po sa Kamara sa budget hearing po ng Office of the Vice President. Ginusto pa raw po nito na pumunta sa beach o maligo sa dagat. Ito naman po isang paratang lamang at walang katotohanan mga katambay. Ito po ay galing po ito sa isang representative po o congressman ng sinasabing ako Bicol Party List po na si Raul. Si Raul Bongalon mga katambay. Si Raul Bongalon po mga katambay. Ito po ang pahayag niya nung sinabi niya po na ang ating Vice President ay pa-beach-beach lang mga katambay. Ito po, pakinggan po natin. Baka sabihin niyo po fake news po. Mismo galing po sa kanya. Si VP Duterte. Mas pinili niya pa po pumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge the Vice President. Well, ayan po mga tamay Yun po yung pahayag po ng isang congressman o representative ng Ako Bicol Party List na si Raul Bongalon po mga katamay, Bongalon, na talagang pinaparatangan po ang ating Vice President na talagang mas pinili pa ang pumunta sa beach kaysa doon sa sinasabing scripted. Scripted ang talagang gagawin nila ron at hindi nila nagamit. Ito naman po ang pahayag po ng opisina po ng ating Vice President mga katambay. Ito naman po. Ito naman po sa balita at pinabulaanan po ng Vice President sa balita na nasa beach po siya mga katambay. Ito po, pakinggan po natin. Mariing pinabulaanan ng Office of the Vice President ang balitang nasa beach umano ang pangalawang Pangulo habang nagsasagawa ng budget deliberation ang Kamara kahapon. Sa pahayag na inilabas ng OPP, nasa Vincents at Daet sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay si VP Sara para makipag-usap sa mga tao roon patungkol sa kanilang kalagayan. Dagdag pa ng tanggapan ng Vice Presidente, madali naman itong mapatutunayan sa pamamagitan ng mga social media post ng mga residenteng kanyang nakausap. Kinukundina ng OBP ang pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Mga katambay, nakita niyo po ang nagpapakalat po ng malisyosong chismis o sinasabing pinakakalat na dahil lang sa sariling interes mga katambay. Isa pang representative ng Ako Bicol Party List na may kasinungalingan po. Parang talagang anong klaseng representative ito mga katambay. Ibang klase po. Makapanira lang sa Vice President, talagang inakusahan niya na nagpupunta lang sa beach sa mga katambay. Nagpupunta lang ng beach ang Vice President. Pero trabaho pa rin ang kanyang ginawa sa Bicol. At yun po malinaw na malinaw po dito po sa pahayag ng kampo po ng Office of the Vice President mga katambay. At ito po yung pahayag naman po ng ating Vice President. Ito po yung kanyang talumpati po sa harap po ng ating mga kababayan na Bicolano po. Ito po sa may part po ng Legazpi at sa Camarines po ito mga katambay. Part din po ng Camarines sa Bicol. Ito po sa Calaguas at sa pagbisita niya, siyempre po sa Camarines po. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President na sinasabi po ni Raul
ni Raul Bangolan ng Ako Bicol Party List na pa-beach lang daw po ang ating Vice President. Ito po, pakinggan po natin. Sobrang ganda nung kanilang diet doon sa Masbate. Nasabi ko na isa yun sa mga pinakamaganda na nakita ko. Pero nung pumunta ako dito sa Camarines Norte, pumunta ako sa Calaguas, walang makakatalo sa Camarines Norte na ganda nung islands ninyo. Sobra. Akala ko nga, di ba lagi na sinasabi ng mga tao na sa Palawan, syempre Boracay na talaga yun eh. World known na siya. Pero pag magtatanong ka sa mga tao na nakaikot ng Pilipinas, sasabihin nila maganda sa Palawan. Maganda ang dagat sa Palawan. Nakapunta akong Palawan sa Coron, pero masasabi ko talaga na yung mga dagat dito sa Bicol region, sila yung mga pinakang-nasa taas, top of the list. At nasabi ko talaga na walang mga katalo. Kasi nakapunta na rin ako ng Phuket, Thailand. Walang makatalo talaga sa ganda ng mga isla ng Pilipinas. Oh, yun lang yung binanggit ng ng Vice President doon sa mga pinapurihan niya po yung mga isla, yung karagatan po ng Bicol, lalo po dito sa Calaguas po at sa Camarines, mga tambay, isa din po sa Camarines, na napakaganda po ng isla at karagatan po ng Bicol, mga katambay. Nagbigay pa nga siya ng comparison, di po ba mga katambay, pati po sa Palawan, di po ba? At yung sa sinasabi niya sa ibang bansa. Nakapagtataka po rito kay Representative Raul Bongalon, na pinuri lang ng Vice President yung mga isla at yung karagatan ng Bicol. Nagkonklusyon na siya na naliligo o nagbi-beach lang ang Vice President. Ibang klase ito na isang representative, wala man lang siyang ipinakitang ebidensya na totoo yung sinasabi niya. Tapos pararatangan niya ang Vice President na naliligo sa dagat at pa-beach lang, mga tambay. Ibang klase na po ang Kamara ngayon. Ibang klase na po ang isang representative ng Ako Bicol Party List. Taga Bicol po ito dahil Bicol po ang dinadala nitong party list, mga katambay. Si Raul, mga katambay, si Raul Bongalon, mga katambay, ipagpatuloy po natin. Ano ko nakita na sa tingin ko lalaban dito sa Bicol region, pero hindi kasi ako nakapunta doon sa island. Nakikita ko lang siya sa airplane. Kapag Tingnan nyo mga katamay, hindi pala siya halos nakapunta ro sa island o doon sa karagatan. Nakita niya lang by airplane, mga katamay. Aeroplano, nakasakay siya sa aeroplano, nakita niya kagandahan ng karagatan at ng isla, mga katambay. Tapos isang representative na si Raul mga katambay, si Raul Bongalan o Bongolon. Bongalan o Bongolon, mga katambay, talaga inakusahan na pa-beach lang po ang ating Vice President Sara Duterte. Sino kaya ngayon na nalalagay sa kahihiyan, mga katambay? Sino kaya ang kahiya-hiya ngayon? Ang Vice President o ang isang representative si Raul Bongalon, mga katambay, ng Ako Bicol Party List? Nakita niya lang by plane, mga katambay. Napakaganda. yung lipad ng airplane, makikita ko yung mga islands nila, pero hindi ko pa yun napuntahan ang Sulu. Ang mga islands doon sa tabi ng Pulo, sobrang ganda ng kanilang lugar. Isa yun sa mga pangarap ko na magbisita yung mga island barangays ng Pulo. Meron din po siya sinabi, gusto rin niya mabisita yung islands po, yung mga island naman ng Sulu. Dahil magaganda rin po yata yun, mga tambay, lalo yung mga kababayan natin sa Mindanao, lalo sa Sulu. Pwede po kayo mag-comment dito, mga tambay, dahil sinasabi po ng Vice President na gusto rin niya pong makita at ma-experience ang kagandahan po
ng mga isla natin sa buong bansa, mga katambay. Di ba? Kaya, kaya yung mga unang nagpapalabas po ng fake news, nandito po sa Kamara, mga katambay, isang representative po ng Ako Bicol Party List, mga katambay. Si Representative Raul Bongalon, mga katambay. Ituloy po natin. Probinsya ng Sulu. Kaya yun, sobrang saya namin. Masaya din kami dahil pagdating namin doon, sabi ng mga taga-Kalangwas, sabi nila, ay, ang swerte mo kasi ganitong panahon, maano na daw yung dagat. Maalon, yes, maalon na daw yung dagat. Sabi niya, hira na ang tumatawid dito pag ganitong panahon kasi malaki na yung mga alon. Pero nung 2 araw na nandun kami, maganda yung panahon. Pinagbigyan, sabi ko nga doon sa isang bagyero, sabi ko pinagbigyan kasi kami ng Diyos. Tumawa siya ng tumawa. Kahit si Mayor Yan, mga katambay, Nung nakalapag na po siya ng eroplano at nagkaroon po ng pagkakataon para bisitahin po ang ating mga kababayan sa Bicol, dito po sa mga isla po ng Bicol, mga katambay, na-experience niya po, nakita niya po yung kagandahan sa taas sa eroplano ng karagatan po ng Bicol. Pero nung nasa ground na po siya, nagkaroon naman po siya ng pagkakataon para po puntahan, yung mga kababayan natin at gumamit po ng bangka o sinasabing boat ang ating Vice President at nagpapasalamat po siya dahil nung mga time na yun na hindi raw po maalon. Hindi maalon, mga katambay. Kaya ito po, hindi po ito naligo. Parte pa rin ng kanyang pagbisita sa mga kababayan natin sa Bicol, mga katambay. At ito po, masyado po nilang pinupolitika, mga katambay. Nakakagulat lang po. Isang Vice President na naubod ng sipag magtrabaho sa bansa. Kung sino pa yung pinakamasipag na trabahante ng mga Pilipino, siya pang pinupolitika, mga katambay. Siya pang pinupolitika, mga katambay. Kaya lang, ang mga Pilipino, hindi na naniniwala po, lalong-lalo na po sa Kamara, sa institusyon ng Kamara. Ituloy po natin. doon sa Vinsons, nag-courtesy call ako sa kanya sa Municipal Hall. Sabi niya, alam mo, ngayon lang ako nakabiyahe ng Calagwas na ganitong panahon na walang alon sa dagat. So, sobrang saya dahil pinagbigyan ni Ina. So, yun po, yung iba ko pong mga pinagdadaanan, alam niyo naman na po yun. Hindi ko na po ikukwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Siguro naka-livestream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Kung ano pong matulong namin sa opisina namin, sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol Region. Kunti lang po yan sila, pero sinusubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano pong matulong namin, ipaalam niyo po sa amin dahil alam ko na pinili ninyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Yan, malinaw na po po, Congressman na Ako Bicol Party List, Raul. Si Raul Bongalon. Nakita nyo po ang pahayag ng Vice President na pinagbibintangan nyo po na padagat-dagat lang, pa-beach-beach lang. Congressman Raul Bongalon. Ayan po. Ito po, galing po ito sa mga kababayan natin na sila po ang may kuha nito, itong speech po, nung mga time na
nagtatrabaho po ang opisina ng Vice President nasa bandang Bicol po. Naikot niya po ang Bicol hanggang Legazpi, Camarines, mga katambay. At nagbibigay po ng tulong sa mga kababayan natin na Bicolano, mga katambay. Samantalang itong isang party list ng Ako Bicol Party List, ano kaya ang naitutulong nito sa mga kababayan niya sa Bicol, mga katambay, itong party list na ito. Na ang dala-dala po ay isang marites. Talagang kasama po ito sa kanilang demolition job dahil nga po hindi po nila nagamit ang kanilang mga script, ang kanilang ang kanilang gagawin para sa pamumulitika at demolition sa Vice President sa Kamara, mga katambay. Kaya lang, ano ang sabi ng ating Vice President? Paulit-ulit, ipinaubaya niya na sa mga congressman, sa speaker, kay Saldico, kung ano ang gusto nyong gawin sa opisina ng Vice President. Bigyan man nyo o hindi ng pondo ang opisina ng Vice President, magtatrabaho pa rin siya para sa bayan. Dahil yun po ang kanyang mandato at yun ang kanyang sinumpaan bilang siya ibinoto ng majority ng botante sa Pilipinas na mahigit 32 milyon, mga katambay. Ikumpara mo rito sa isang congressman o representative ng Ako Bicol Party List na si Raul Bongalon, mga katambay. Gaano kaya kalaki ang nakuhang boto nito sa kanyang party list, mga katambay? Nakakuha man lang kaya ito ng 1 milyon, mga katambay? Ikumpara mo para siraan mo at gawan mo ng gawa-gawang kwento ang isang Vice President na nagtatrabaho para sa mga kababayan natin sa Bicol. At ginagawan mo ng mga chismis, marites, kasama yata ang mainstream media, mga katambay, dahil gamit na gamit po nila ang Vice President dahil napaka-popular po nito. Napaka-popular. Kaya ginagamit po nila dahil isa rin po itong exposure sa kanilang mga ambisyong politikal, mga katambay. Pero hindi po sila magtatagumpay. Never po magtagumpay itong mga ito, mga katambay, dahil alam po ng mga Pilipino, dahil ang mga Pilipino ay gising na. Dahil ang social media, mas tinatangkilik at mas pinaniniwalaan ng mga Pilipino kisa sa mainstream media at kisa sa mga congressman o representative ng ating bansa, mga katambay. Mas katiwa-tiwala po ang mga vlogger. Hindi naman po lahat dahil meron pong nababayarang mga vlogger, mga katambay. Depende po sa vlogger. Meron po kasing vlogger na nabibili at nababayaran at nabubusalan ng kanilang prinsipyo, mga katambay. Ang prinsipyo, nabibili po ng pera na galing mismo sa taxpayer, mga katambay. Pera ng taxpayer ang pinambabayad po sa mga wala pong dignidad at walang prinsipyo ng mga vlogger at ng mga mainstream media, mga katambay. Pare-parehas na po halos. Pati po ang mga congressman o representative ng dalawang worst at pinakabulok at pinakakorap na institusyon sa ating bansa, ang Senado at ang Kamara. Ayaw na rin mismo yan sa dating Pangulong Duterte at kay Sasasot Rogandos, mga katambay. At mismong sa Vice President Sara Duterte, sa kanyang napatunayan nga po, paulit-ulit ko po sinasabi, napatunayan ni Vice President kung paano po ito, lapastanganin ang pera ng taxpayer at talagang pag-intrisan, halos sa mga sakim sa kayamanan, greedy, di ba? Greedy. Lalo-lalo na siyempre sa kapangyarihan, mga katambay, na ayaw na nilang mawala sa kanila. Kaya dito, mga katambay, itong fake news, talagang kung ang pagbabasihan po natin ay fake news, mas marami pong fake news sa mainstream media at sa Kamara. At katulad po ng isang congressman o representative na Ako Bicol Party List na si Raul Bongalon, mga katambay, Bongalon, ay kauna-unahan po yata ito at talagang sumisikat po siya ngayon sa kanyang pagiging marites at pagbigay po ng fake news, lalo po sa mainstream media na talagang tinatangkilik po sila ng mainstream media, ang Kamara at ang Senado. Siyempre po ang bagong Pilipinas, mga katambay, dahil alam nyo na ibig sabihin ni Kamano. Kaya dito po malinaw na malinaw ang pahayag ng ating Vice President na talagang pinabulaanan niya
at ng kanyang opisina na talagang ang kumakalat ay gawa-gawa lang po nila at walang katotohanan, mga katambay. Isang napakalaking fake news ang ginawa po ng isang representative ng Ako Bicol Party List na si Raul Bongalon, mga katambay. Napakalaking fake news, mga katambay. Kaya nakakahiya. Isa ka pa naman representative. Tapos ganyan lang ang gagawin mo. Isang paninira sa isang vice president na puro trabaho ang ginagawa sa Pilipinas. Nag-iikot kahit na ang kanyang budget ay talaga iniipit at pinupolitika at may kasamang demolition job para sa kanya. Pati ang kanyang budget. Kaya lang ang mga Pilipino, alam lahat ng mga Pilipino ang pinaggagawa nitong mga congressman na ito. Lalo ro sa sinabi ng ating Vice President na 2 tao lang ang humahawak ng pondo o budget ng taxpayer. 2 tao lang, di ba? At 2 tao lang din na naglalagay ng mga extraordinary na sobrang bilyong ipinapatong nila sa bawat ahensya ng gobyerno. Naranasan ng Vice President yan nung hawakan niya ang DepEd, mga katambay. Ilang bilyon ang pinapatong nila na nakikita naman natin, mga katambay. Nakita mo, paulit-ulit ko po sinasabi. Ang Vice Presidente, simpleng-simple siyang manamit. Wala kang makikitang mga luxurious, walang mga mamahaling mga gamit. Hindi katulad sa kamera. Makikita mo mga suot nila, mga katamay. Grabe. Kasuutan pa lang. Mga luho pa lang sa katawan. Inaabot na po ng daan-daang milyon, mga katamay. Pag pinagsama-sama po ang mga luho ng mga congressman o representative na mahigit 300 po yan. Di ba? Samantalang ang Vice President, simpleng-simple lang, mga katamay. Ikumpara mo dito sa sinasabing mga napakalaking mga extraordinary na nakukuha po yata sa mga Pilipino. Kaya po, mga katambay, sino po ang paniniwalaan ng mga Pilipino? Isang Ako Bicol Party List na si Raul Bongalan o Bongalon, mga katambay. Si Raul Bongalon o ang isang working vice president na napakasipag kahit na limitado ang pondo. Iniikot ang ating bansa, tinitingnan ang problema ng ating bansa. Ikumpara mo sa presidente ng Pilipinas natin ngayon na hindi mo napagkikita sa sulok o saan man sulok ng Pilipinas. Ang napagkikita po ng Pilipino ay isang speaker. Puro speaker po. Ang dala-dala po isang damukal na pera galing sa taxpayer na talagang inuumpisahan na pong mamulitika po yata. Napakaagang pamumulitika. Dala-dala at pinamumudmud po ang pera ng bayan, mga katambay, dahil sa ambisyon yata, mga katambay, na talagang matindi ang ambisyon. Kaya lang mga Pilipino, smart na. Bright na ang mga Pilipino, bright. Alam nila yung talagang may pusong naglilingkod o nagbabalat kayo lang, mga katambay. Nagbabalat kayo ng mga politiko. Pag nakuha na yung kapangyarihan, wala na. Hanggang balat kayo lang. Hindi katulad, kahit sabihin mo na ang Duterte, hindi inuuna niya ng pamumulitika. Trabaho ng trabaho yan para sa ating mga Pilipino. Dahil nakikita niya ang problema ng Pilipino at kahirapan ng mga Pilipino. Hindi katulad ng mga hindi man lang naranasan maghirap, mga katambay. Ang mga karamihan po nakaupo sa ating bansa, magmula sa Pangulo hanggang sa Speaker, never naghirap po yan, mga katambay. Hindi nila naranasan ang hirap ng buhay. Dahil sila pinanganak na may gintong kutsara at may gintong arinola, mga katambay. Sama na natin ang tinidor. Muli po, mga katambay, ito po ay pinakamalaking kahihiyan ng isang congressman o representative ng Ako Bicol Party List na mismo sa kanyang bibig pa na ang Vice President ay pa-beach po lamang, mga katambay. Muli po, isang malaking fake news ito, mga katambay. Muli po, nagpapasalamat po inyong katambay, si Katambay Manong po. Siyempre po sa mga gusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa muli po, mga katambay, siyempre, maraming salamat din po bago po magpaalam ang inyong lingkod sa mga nagko-comment, shares, and share, comment, and subscribe. At siyempre po sa mga tumatangkilik po na walang sawa po
na sinasamahan nyo po ang inyong lingkod. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.